Okay, good afternoon once again. This is the part 2 of the Q&A Zoom interview of Mr. Asia Pacific Philippines 2023. Ayan. Okay, so I think all candidates are in now and we can start the Q&A. Ayan. So again, you can answer the question in Tagalog, English, Ilocano, Pangasinense, and you can what do you call this? Ask for interpreter. Pag hindi nyo naintindihan, kung may mga interpreter kayo, pwede sila ang mag-translate sa inyo para sa katanungan at sasagutin nyo sa inyong lingwahe. At make sure na yung interpreter nyo ay magsasalita dito sa Zoom. Okay? So once again, we're going to start the Q&A Zoom interview. Okay, so first I'll go to Rick ba? Rick, right? Okay, Rick. Yes, sir. Ikaw ang unang mag-ask ako ng tanong. What number would you choose? Sir, I'll choose 15. Ay, napili na po ba yan? Number 3. Hindi pa. Sige sir, number 10 na lang. Okay, number 10. Okay. So this is your question. I'll repeat twice. If you are the Philippine president for the day, what decree should you pass immediately for the country? If you are the Philippine president for the day, what decree should you pass immediately for the country? Okay. You can start now. Sir, sorry, pardon. Medyo Okay. putol-putol po ang signal ko. If you are the Philippine president for the day, what decree should you pass immediately for the country? Kung ako ang magiging presidente sa araw na ito, o bibigyan ako ng isang araw maging presidente, ang mabigyan ng sapat na budget ang edukasyon. Dahil nakikita ko sa bansang Pilipinas, hindi nabibigyan o nabibigyan pansin ang mga, especially sa ating education, na especially sa akin po, I'm thinking of education now, and yun yung kadalasang nakikita ko sa atin na hindi nabibigyan pansin at hindi nabibigyan ng budget. At siguro yun yung gagawin kong una na ibibigay kong mas budget ang ating sa edukasyon. Thank you, Rick. Thank you. Okay, thank you so much. And then let's move on to Mangatarem. Noel. Okay, Noel, anong number ang iyong pipiliin? Noel. Sir, narinig na po. Oh, yes. Anong number ang pipiliin mo? 11, sir. 11, meron na. May nakakuha na. May natanong na ang number 11. Ano mong number pa ang gusto mo? 13, sir, meron na. Okay. Number 13. Here is your question. Oh, natanong na pala ito. Natanong na. Sorry. Natanong na pala. Ano pa? 12, sir. 12. 12, natanong na rin. Okay. 1, 2. 8, sir. 8. Okay. Natanong na rin. 3, sir. Okay. Number 3.
How does pageantry impact the Philippines as a whole? How does pageantry impact the Philippines as a whole? Okay. Let's start now. Sir, kilala naman ng Philippines sa pageantry kasi sa sunod-sunod na pagkapanalo ng mga contestants nito. At saka ang kilala rin ng Pilipinas na nanalo sa 4 big titles ng pageant, kaya naging ano na siya, naging age ang Pilipinas ay naging beauty pageant powerhouse ng Asia po. Kaya ang advantage naman nito, sir, kaya syempre kilala na tong Pilipinas, sir, sa pageantry. Mas mapopromote natin yung mga tourism spots sa atin, ganto, ganyan. Kasi syempre sikat na kilala na ang Pilipinas dahil doon. Pwede nating i-promote yung culture, yung tourism spot, and yun po, na itong gantong promotion is mag-i-ensure ng development ng tourism industry dito sa Pilipinas, sir. Thank you, Noel. Salamat. Okay. Let's move on to what do you call this? Juan Miguel. Okay, sir, speaking. Okay. Juan Miguel, anong number ang iyong pipiliin? Sir, number 5 po. Number 5. Okay, number 5. Are the youth of old generation and pertaining to the generation of your grandparents more pressured than the generation now? Are the youth of old generation is more pressured than the generation now? Okay, you can Para sa akin po, wala. Okay po. Thank you, sir, for that question po. Para sa akin, hindi naman nakaka-pressure ang... Sir, can you repeat the question again? Okay. Are the youth of old generation more pressured than the generation now? Okay po. Thank you po, sir. Bali, bilang kabataan po sa ngayon, hindi naman po nakaka-pressured kung ano man ang nangyari noon. Subalit, dapat lang natin ulitin o gayahin kung anong naumpisa ng ating pamilya, ng ibang tao. Kung ano man yung ginawa nila noon, gayahin lang din natin kung ito ba yung karapat-dapat at tama bang gawin. Dahil sa panahon ngayon, dahil sabi nga ni Rizal ng kabataan ng pag-asa ng bayan, subalit sa nakikita natin ngayon, hindi ito yung nangyayari. Pero maaari pa natin itong itama sa way ng pag-aaral sa edukasyon ng mga bata, kung paano i-guide ng kanilang pamilya, turuan ng kanilang pamilya. Dahil bilang isang kabataan, naniniwala ako na kami ang pag-asa ng bayan. Yun lang po, sir. Thank you. Okay, exactly. Thank you. Ayan, exacto yung timing mo. Okay, so we'll go to Orbis Tondo. Okay, Ronan? Hello, sir. Hello po, Ayan. candidates. Good afternoon po. May audible po. Okay, yes. Okay, so what number? Number 3. Number 3 meron na. Okay. So can I ask what are the available numbers po? Okay, available numbers are number 4, number 6, number 7, number 9, and number 15. Since 3 is close to 4, then I'll choose 4. So, Number 4. Okay. yes po. Do you believe women are now overruling men in the professional world now? Give your comment. Do you believe women are now overruling men in the professional world now? Give your comment. So in my profession, in education, we have this term called individual differences, and I believe that we have this gender equality. So each man and women have their different careers who would like to pursue. So whether they wanted to pursue in education, in the field of medicine, the field of pageantry, and so on. And I believe that
because these days women are given the opportunity when it comes to pageantry. That is why I believe that that concept wherein women are overruling women, it's because women are more likely to be known in pageantry and not unlike men. But thanks to you, Sir Apollo, through the Mr. Asia Pacific Philippines Pangasinan, men are given the opportunity to showcase their talents, their skills when it comes to pageantry. So that's all po. Okay, thank you. Okay. So okay na tayo, no? Kompleto na. So again, I Sir, would hindi pa like ako tapos. Excuse. Hindi pa ako tapos, sorry. sir. Lorbin, sorry, Lorbin. Okay, sa what number, Lorbin? Number 6, sir. Number 6. Okay. If there is one beautiful tradition in your community to be preserved, what is that and why? Okay. If there is one beautiful tradition in your community to be preserved, what is that and why? Okay, ready? You can start now. I think the most beautiful tradition that I'm going to preserve in our community is that respecting the elders, because nowadays, because of the effect of technology, some youth and other children don't have the respect in their parents, even in other places. So I would like to emphasize the attitude of being, or to give respects to the elders, of especially to our parents and to our loved ones. Thank you so much, sir. Okay, thank you so much, mga Dan, Lorvin. So, ayan, we are all done with the Q&A for this group 2. So, what do you call this? I will be seeing you soon, and we will update more on our schedule for the preliminary and coronation night. So sa inyong lahat, maraming salamat sa pag-attend ng Zoom Q&A na ito, dahil ito ay isang importante na maisasali sa ating scoring during your preliminary. So once again, God bless you all. Be safe at magandang hapon sa inyong lahat. Thank you. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir.